Si Samson, ang panglabing-dalawang hukom ng Israel. Judges chapter 13 hanggang chapter 16. May mga tao na malakas sa harap ng tao pero mahina sa Diyos. May mga taong ginamit ng Diyos pero sinira ng sariling kahinaan. Ang tanong, pwede bang mawala ang power ng Diyos sa isang taong tinawag niya? Ang buhay ni Samson ang sagot. The calling of Samson, a man chosen by God. Iba siya kay Hercules, nakatang-isip lang, na gawa ng mga Greek mythology. Sabi ng Bible sa Judges 13:5, For the child shall be a Nazirite unto God from the womb. Si Samson ay pinili ng Diyos bago pa ipanganak. Ang kanyang buhay ay may divine purpose. Nazirite vow, ito ay simbolo ng separation to God. Kasama dito ang, walang alak, walang maruming bagay, walang pagputol ng buhok. Ang buhok ay symbol ng consecration. Katulad ng church. Ang church ay tinawag upang maging hiwalay sa kasalanan. Isang Peter 2:9. You are a chosen generation. The secret of Samson's power. Judges 14:6. The Spirit of the Lord came mightily upon him. Hindi buhok ang source ng lakas niya. Ang Holy Spirit ang tunay na power. Ang buhok ay symbol ng covenant. Kapag naputol, broken consecration. Lesson sa believers. Ang power ng Christian life ay hindi galing sa talent. Ito ay galing sa presensya ng Diyos. Acts 1:8. Sabi ng Bible scholar na si Adam Clark, the strength of Samson did not lie in his hair, but in the covenant which his hair represented. The danger of playing with sin. Judges 16:16. She pressed him daily with her words. Ang pinakamalaking kahinaan ni Samson. Lust and compromise. Unti-unting nilalaro ang kasalanan. 3 beses niyang niloko si Delilah. Pero sa huli bumigay siya. Aral. Ang kasalanan ay hindi agad sumisira. Unti-unti muna. Santiago Kapitulo 1 versikulo 15. The most terrifying verse in Samson's life. Judges 16:20. But he knew not that the Lord was departed from him. Ito ang isa sa pinaka-tragic verses sa Bible. Akala niya pareho pa rin siya ng dati. Akala niya may power pa rin siya. Pero umalis na sa kanya ang presensya ng Diyos. Warning sa mga Kristiyano. Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God. Kapag patuloy ang kasalanan, nagiging dull ang spiritual sensitivity. Sabi nga ni Rev. Berth Clendenon, Samson is a type of the church. Tipo, shadow, may calling, may anointing. Pero kapag pumasok ang compromise, nawawala ang power. Hindi agad nawawala ang ministry. Pero nawawala ang presence of God, anointing. The tragedy of sin. Judges 16:21. 3 bagay ang nangyari kay Samson nang umalis ang espiritu ng Diyos sa kanya. Number 1, binulag ang kanyang mata, symbol, spiritual blindness sa Christian. Pangalawa, kinadi na siya, symbol of spiritual bondage. Pangatlo, ginawang alipin siya, humiliation, slave to sin. Ganito rin ang ginagawa ng kasalanan. Binubulag, binibihag, pinapahiya. The mercy of God, Samson's hair grew again. Judges 16:22. Howbeit the hair of his head began to grow again, kaive. Ito ang gospel moment ng story. Kahit bumagsak si Samson, may pag-asa pa rin. Ang buhok na tumubo ulit ay symbol ng repentance, restoration, grace. Sabi nga ni Matthew Henry, Bible scholar, though Samson lost his strength by sin, God in mercy restored him in repentance. Samson's final prayer. Judges 16:28. O Lord God, remember me, I pray thee. Ito ang pinaka-powerful moment. Hindi na siya humingi ng mahabang buhay. Humingi siya ng last opportunity to serve God. Result, sa kanyang huling laban, mas marami siyang natalo na kaaway kaysa sa buong buhay niya. Message to believers. Christian, tandaan mo ito. Hindi ka nawawala sa Diyos dahil nagkamali ka. Pero mapanganib ang patuloy na kasalanan. Ang sikreto ng power ay holiness, surrender, obedience. Message to unbelievers. Kung hindi ka pa saved, ang buhay ni Samson ay babala. Pwede kang talented, strong, successful, pero kung wala ang Diyos, ang ending ay spiritual blindness and bondage to the world and sin. Pero good news, kung lalapit ka sa Diyos ngayon, kaya kanyang ibalik, baguhin, at gamitin. John 36 minuto pasado alas 8.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Just believe and accept Jesus. Heart. Short story illustration. May isang pastor na nagsabi, isang malakas na lalaki sa gym ang kilala sa buong bayan. Kayang buhatin ang halos kahit anong weight. Pero isang araw bigla siyang nag-collapse. Nalaman ng doktor, hindi ang muscles ang problema. Mahina ang puso. Ganito rin sa spiritual life. May mga tao na malakas at very talented. Pero masama ang ugali, at dry spiritually. At kapag bumigay ang puso, bumabagsak ang tunay na buhay. Samson lost his power not in battle, but in compromise. Kung may area sa buhay mo na tulad ni Samson, lumapit ka ulit sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lang God of power. He is also the God of restoration. Please follow, share and subscribe for more inspiring Bible study reels. Thanks and God bless. Heart.